Bless you po. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Magandang umaga po sa lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. Good morning po. Good morning sa inyong lahat. Praise the Lord, mga mahal. Pwede mo nating mga minamahal kamayan yung ating mga katabi. Amen. Good morning. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid ko. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, pinakamataas na papuri, luwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ngayon mahal, at ako'y nagbibigay ng dobling paghalang pagbati sa propeta po ng ating dakilang Diyos, ating beloved Honorable Evangelist, Pastor Will de Estrada Almeda, at ganoon din po ang kanyang buting mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family, at patuloy nating alaala, the beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeda, the beloved Mama Dear Mahal, at sa inyong lahat, mga kapatid ko, sa lahat ng ating mga kapatid sa dakilang Diyos na nakasubaybay sa atin ngayon, mga minamahal, sa iba't ibang bansa, mga kapatid. Purihin ang dakilang Diyos. Kung dyan po sa lugar na yan ay mga gabi po, mga minamahal, magandang gabi sa inyong lahat. At dito po yung magandang umaga, mga kapatid ko. Tayo po idadako sa ating Bible study, mga kapatid. Purihin ang mga Panginoon at sapagkat mga minamahal, napakainam, napakaganda mga kapatid na pag-aralan natin yung salita ng mahal na Panginoon. Amen? At katulad po nung sinabi ko sa inyo dati, mga kapatid, alam nyo sa amin, mga mahal, na namimiss namin yung ganito, yung panahon ng ating beloved Mama Dear, mga mahal, na tayo po ay merong Bible study kapag araw po ng linggo. Amen? Praise God. Mga mahal, sapagkat napakasarap pong pag-aralan ng salita ng Diyos, mga kapatid. Lahat muna magsabing praise the Lord, mga mahal. Purihin ang mahal Panginoon. Maaring ang ilan ay wala pa. Mga kapatid, magsimula na po tayo. Ngayon mahal sa ating aralin sa umagang ito. At binabati ko rin mga minamahal aking mga co-preachers, mga elders, mga choir members, musician, sa lahat ng ating mga baguhan ngayon. Kung meron man, mga kapatid, magandang umaga sa lahat. Sa aklat po ng Matthew, mga mahal, chapter 5, verse 21 to 24, ihanda po natin. At habang inihanda natin, mga mahal, maaari ko po ba kayong magre-request po kung muli, mga kapatid, 2 minuto lang, pwede po tayong tumayong muli. Ayun mahal, at tayo po ay manalangin muna sa ating dakilang Diyos, sa kanyang mga salita. Amen. Hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos, mahal na Panginoon, sa umagang ito, magandang umaga po. Amang banal, maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah, sa aming malayang pagpupuri, paglilingkod sa iyo sa umagang ito. Salamat sa magandang panahon, salamat o Diyos sa kalusugan aming taglay, salamat o Diyos, mahal na Panginoon, sa kagalakan ng aming mga puso. O Diyos, sa mga sandaling ito, sa pangunan at panalangin ng beloved Honorable Pastor Will de Estrada Almeda, dakilang Diyos, gabayan mo kami sa aming pong Bible study sa umagang ito. Mahal na Panginoon, ikaw nawang siyang manguna, dakilang Diyos, at magpaunawa ang banal sa iyong mga kalooban, sa iyong minamahal na mga anak o Diyos. Pagpalain mo kaming lahat, maging bawat yugto ng aming gawain, mahal na Panginoon o Diyos, iyong pagpalain at ng isang gabayan. Sumaamin ka, dakilang Diyos, sa umagang ito, at lahat ng aming mga kapatiran, patungo pa lamang sa aming gawain o Diyos, pakaingatan mo sila sa kanilang mga paglalakbay, amang banal o Diyos. Pagpalain mo kaming lahat, itong aking samot na langin sa makapangyarihang pangalan ng Jesus, lahat ng anak ng Diyos magsabing Amen. Purihin ang mga Panginoon. God bless you po. Gawin mahal. Matthew chapter 5 verse 21 to 24, mga kapatid, pwede nating basahin ating mga Bible reader, my mahal, beloved Brother Domeng and Brother Tani, mga kapatid, ating beloved elders. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, versikulo 21 hanggang 24. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay, at ang sinumang pumatay ay mapasa panganib sa kahatulan. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapapuot sa kanyang kapatid ay mapasa panganib sa kahatulan, at ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapasa panganib sa Sanhedrin, at ang sinumang magsabi, ulol ka, ay mapapasa panganib sa impyerno ng apoy. Kaya't kung ihandog mo ang iyong hain sa dambana, at dooy malaalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo, at yumaon ka ng iyong lakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Amen.
Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal, sa kanyang salita. Dakilang Diyos ang magpapala, mga kapatid ko, sa umagang ito sa ating unang mga talata. Ang ating pong pag-aaralan, mga minamahal, ngayon ay murder begins in the heart. Mga minamahal, ang pagpatay po ay nagsisimula sa puso, mga kapatid. Murder begins in the heart. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Mga mahal, sa ating kapaligiran, lalo't sa ating panahon ngayon, pasama ng pasama ang mundo, mga kapatid ko, ay hindi natin na maalis sa ating isipan yung sa sobrang panganib, mga minamahal, ng mundo, ay natatakot po ang mga tao dun sa mga killer. Natatakot ang mga tao sa mga mamamatay tao sa ating lipunan, sa ating paligid, mga minamahal. But sabi ng ating pinag-aaralan, without our knowing, yung silent, dangerous killer ay nasa loob po ng ating katawan. Pakinggan niyo po, mga minamahal. Yung silent, dangerous killer nasa loob ng ating katawan, unknowingly. Hindi natin nalalaman, hindi natin alam. Alam niyo, nais ng ating dakilang Diyos, mga kapatid, na sa paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos na buhay, magkaroon po tayo ng high level of righteousness, mga kapatid. Ang ibig sabihin nun, yung mataas na antas ng katwiran, nagmumula sa mahal na Panginoon. Yung malinis na paglilingkod. Sabi ng Bible, Matthew chapter 5 verse 20, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katwiran, sabi rito, sa katwiran ng mga iskriba at mga pariseyo, sa anumang paraan, ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Ulitin po natin, Panginoon mahal. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga iskriba at mga pariseyo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. So kinakailangan po nating higitan yun. Ano po ba yung mga iskriba at mga pariseyo? Yun po yung mga leader ng relihiyon ngayon, mga kapatid. So bakit gusto ng dakilang Diyos na higitan natin yung ginagawa ng mga leader ng relihiyon, pariseyo at skriba? Mga minamahal, basahin natin ang Matthew chapter 23, verse 27 hanggang 28. Dito po ay isinasaad ng talatang ito kung anong uri ng paglilingkod sa Diyos ang ginagawa nila. I-overcome daw natin yun, mga kapatid. Tingnan niyo po. Ayon sa Mateo 23:27 hanggang 28. Sa aba ninyong mga iskriba at mga Pariseo, mapag-imbabaw sapagkat tulad kayo ng mga libingang pinaputi na may anyong maganda sa labas, datapwat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay ng tao. Right. At ang lahat na karumal-dumal, gayon din naman kayo sa labas na nanggagayong matuwid sa mga tao, datapwat sa loob ay puno kayo ng mapapag-imbabaw na katampalasan. Tingnan niyo, mga minamahal. Ang uri ng kanilang paglilingkod, mga kapatid ko, ang sabi rito, mga minamahal, saaba ninyo. Ano ba yung saaba ninyo? Kahabag-habag, ang ibig sabihin nun. Woo, sa Ingles. Saaba ninyo, kahabag-habag kayo, sabi dito, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi na may anyong maganda sa labas, datapwat sa loob ay puno ng mga buto. Sa 28, nabasa natin kanina, sabi rito, gayon din naman kayo, sa labas ay nag-aanyong matuwid sa mga tao, datapwat sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at ng katampalasanan. Mga minamahal. Ang dakilang Diyos, mga kapatid, ay nag-utos sa atin, higitan daw natin yon. Ulitin ko, mga minamahal, yung talata natin kanina, sabi rito sa Matthew chapter 5 verse 20, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga pariseyo at iskriba, sa anumang paraan, hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Maliwanag po?
Ngayon mga minamahal ko, ang dakilang Diyos natin, nagbigay po siya ng bagong utos sa New Testament. Sa Old Testament po ay 10 utos yung ginawa ng mahal na Panginoon. Pagdating po sa New Testament, inayos ng dakilang Diyos ito. At lalo po niyang pinaganda, mga kapatid. At ito po'y hindi matanggap ng mga Pariseo at Skriba. Ano po ba yung dalawang yon? 10 kautusan sa Old Testament, ginawa na lang 2 ng ating mabait na Diyos. Ano yan? Basahin po natin. Marcos Kapitulo 12, talatang 30 hanggang 31 po. Sa aklat ng Marcos, Kapitulo 12, versikulo 30 hanggang 31, At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos na buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. 2, mga minamahal. Ibigin ang mahal na Panginoon, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip. Pangalaway, ibigin natin ang ating kapwa na katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Walang ibang utos na hihigit pa rito, mga minamahal. So mga kapatid, kaya ang Kristiyano, mga minamahal, dapat po ay maunawaan natin, malaman natin at kailan ba magagalit ang Kristiyano? Kailan ba dapat magalit ang Kristiyano? Hindi naman kasalanan yung magalit, pero mga minamahal, kapag nagmumura ka na, mga kapatid, kapag may puot ka na sa kapwa, malaking kasalanan na yon. At yun po'y nakakamatay. Nakikinig ba kayo? Normal sa tao po ang magalit. Pero dapat kaya mong dalhin yung emosyon mo. Kapag napatangay ka, mga minamahal, sa emosyon, ang resulta po niyan, serious anger. Ang tawag doon, hatred. Amen? Hatred, mga minamahal, anger or hatred is a powerful emotion that if we do not handle it well, mga kapatid, it will give destruction to us. Kapag ang hatred, kapag ang anger, mga minamahal ko, ay sinamahan natin ng emosyon, hindi natin kayang i-handle, mga minamahal, ito po'y magdudulot daw ng pagkawasak ng ating pong mga espiritual. Pagkawasak ng ating mga buhay. Ang ating dakilang Diyos, mga kapatid, nagalit din siya. Pero mga minamahal, ang tawag doon ay indignation. Godly indignation. Maka Diyos nagalit. Mga minamahal, sa John chapter 2, verse 13 hanggang 16, mga kapatid, basahin na natin, diretso na tayo sa Tagalog, mga minamahal. John chapter 2, verse 13 hanggang 16 po. Ayon sa Juan 2:13, versikulo 16. At malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, at umahon si Jesus sa Jerusalem, at nasumpungan niya sa templo yung nagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati at mga mamamalit ng salapi na nakaupo. At gawa niyang isang panghampas ang mga lubid, itinaboy niyang lahat sa templo ang mga tupa at gayon din ang mga baka, at ibinubo niya ang salapi ng mga mamamalit at ginulo ang kanilang mga dulang. At sa nagbibili ng mga kalapati at sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito, huwag ninyong gawing ang bahay ng aking ama na bahay kalakal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Sana po ay sinusulat natin yung mga talata. Ano po, mga minamahal? Para nang sa ganun, mga kapatid, balik-aralin po natin yan sa ating mga tahanan. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, galit na galit siya nung time na yon. Ano po yung kinagalit ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa templo? Ang kinagalit ng dakilang Diyos, ginugulo po yung templo. Ginugulo po yung bahay-sambahan. Ang mga tao, mga minamahal, imbis na sumamba, ang ginawa nila, nagnegosyo. Namamalit, mga minamahal, ng mga kalapati, mga kapatid, money changer, mga minamahal, naglagay pa ng mga mesa, mga kapatid, no? Mga minamahal, sa bahay-sambahan.
Mga kapatid, baka kayo'y magtanong kung bakit mayroon tayong kantin. Yan po'y para sa mga baguhan. Ano po? Pero yung mga datihan ay, siyempre, sanay na po tayong mag-fasting. At masarap magpuri pag fasting. Amen po ba? Kaysa naman lalabas sila may mahal yung mga baguhan at bibili po sa highway, mga kapatid, pag nagutom. Mga minamahal, kaya yan po ang dahilan. So mga kapatid, dito po sa ating tinatalakay, sabi ng Bible, nung pumasok ang dakilang Diyos sa templo, nakita niya ang mga tao distracted. Ang mga tao, mga minamahal, ay wala na po ang focus sa pagsamba. At ang sabi rito ng banal na kasulatan, sa galit ng ating dakilang Diyos, kumuha siya ng lubid, pinaghahampas niya, mga minamahal, yung mga naroon, yung mga gumugulo sa gawain ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen, mga minamahal? Ang ginagawa kasi ng mga taong ito, nakakadistract sa pagsamba ng mga tao sa dakilang Diyos natin. Alam niyo, ganito yan. Gusto kong magkaroon tayo ng kaalaman, mga kapatid ko, patungkol po sa pagharap natin sa Word of God. Buksan natin ang Nehemiah chapter 8, verse 5 hanggang 6. Ganito po yung mga tao noong unang panahon ng Old Testament. Mga minamahal, paano sila humarap sa Word of God, mga kapatid. Tingnan natin. Sa aklat ng Nehemias, Kapitulo 8, versikulo 5 hanggang 6. At binuksan ni Isra ang aklat na paningin ng buong bayan, sapagkat siya ay nasa mataas na buong bayan, at ang kanyang buksan, ang buong bayan ay tumayo. At si Isra ay pumuri sa Panginoon sa dakilang Diyos, at ang buong bayan ay sumagot, siya nawa, na may pagtataas ng kanilang mga kamay, at kanilang iniukod ang kanilang mga ulo, at nagsisamba sa Panginoon na ang kanilang mga mukhay nakatungo sa lupa. Lahat Amen. magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Si Ezra, mga kapatid, binuksan niya ang kasulatan, ang banal na kasulatan, ang Bible, mga minamahal. Nung buksan niya yung kasulatan, mga kapatid, binuksan niya pa lang, mga minamahal, yung mga tao po ay nagsitayo kaagad. Nagsipagtayuan kaagad. Pagbukas pa lang, mga minamahal, ng kasulatan, mga kapatid ko, nagsitayuan kaagad yung mga tao. At ang sabi rito, si Ezra ay pumuri sa Panginoon na dakilang Diyos at ang buong bayan ay sumagot, siya nawa. Amen, amen, sabi rito. Na may pagtataas ng kanilang mga kamay at kanilang iniyukod ang kanilang mga ulo at nagsisamba sa Panginoon na ang kanilang mga mukhay nakatungo sa lupa. Lahat magsabing amen. Habang binabasa ni Ezra, mga mahal, ang Word of God, nakatayo silang lahat at nakatungo ang kanilang mga ulo, mga kapatid, bilang pagrespeto at paggalang. Ganon karespeto ang mga naglilingkod sa dakilang Diyos ng araw. Amen po. Praise the Lord. Dahil itong mga minamahal, ang ating totoong kayamanan, ito ang ating buhay, ito ang ating hininga. Ito po, mga minamahal, ang ating pagkain ng ating mga kaluluwa. Ito ang ating kaligtasan. Amen. Ito ang ating Creator. Amen. Kung hanapin mo ang dakilang Diyos, nasaan siya ngayon? Nandito siya sa Bible. Amen po? Kaya mga mahal, pag binabasa ang Word of God noong unang panahon, mga kapatid, grabe yung kanilang respeto. Walang lumalakad, mga mahal. Walang nakikipag-usap kanino man. Mga kapatid, kapag pinag-aaralan po ang Word of God. Dahil pinag-aaralan ng Word of God, mga minamahal, ibig sabihin, nasa ating kalagitnaan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, during that time. Amen? Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. So, mga minamahal, para hindi tayo ma-overcome ng anger, mga kapatid, na nakamamatay, kinakailangan punuin daw natin yung puso natin ng salita ng Diyos. Anger, mga minamahal ko, may lead to hatred. And hatred may lead to character abuse. And at the end, intentionally hurt people. Yan po ang hatred. Yan po ang anger. Anger muna, mga minamahal, sa ating puso. Galit na galit ka, mga kapatid. Galit na galit ka sa kapwa kahit wala siyang ginagawang masama sa iyo. Hindi mo alam, mga minamahal, ikaw ang nalulugi. Hindi mo alam, mga kapatid ko, umiigsi ang buhay natin. Samantalang yung kinagagalitan natin na wala pong kinalaman doon, masayang-masaya siya. Amen? Galak na galak sa buhay, pero mga minamahal,
Tayo naman, galit na galit mga kapatid kapag nakikita mo siya. Oh. Ang sabi rito, anger may lead to hatred. Anger yan, temporary. Ano lang mga minamahal, simpleng anger. Pag nababa dyan sa puso, magiging hatred daw po yan. And hatred may lead to character abuse. Mga minamahal, iba na. Wala na tayong manner. Amen. And at the end, intentionally, hurt people. Makakasakit ka na ng damdamin. Praise the Lord. Sa galit na hindi po makontrol, nakakakilos po ang dyablo eh. May mahal. Nakakakilos ang kaaway. Resulta, away, patayan. Hindi po ba? Mga mahal. So sa Ephesians chapter 4, verse 27, ang sabi rito mga mahal ng talatang ito, maaari nating basahin. Ephesians chapter 4, verse 27. Ayon sa mga taga-Epeso 4:27. Bibigyan daan man ang dyablo. Amen. May silang. Ni bigyang daan man ang dyablo, mga kapatid. So may silang mga minamahal, pero napakahalaga nito. Ngayon mahal, sa ating mga Kristiyano, huwag daw nating bigyang daan ang dyablo. Amen. Kaya mga minamahal, nakakakilos siya kapag ang ating pong galit ay hindi na natin makontrol, mga kapatid. What will be the result, mga minamahal, to our health kapag tayo po ay merong hatred? Ano ba mga minamahal ang resulta? May kaugnayan ba ito mga minamahal sa ating kalusugan? Meron po. Kapag meron tayong hatred, mga minamahal sa puso, unang-una, yung heart rate increase. Palpitation. Di ba? Tumataas yung blood pressure natin, mga minamahal. Blood pressure increase, mga kapatid. Pangatlo po ay respiration, short breath. Parang sumisikip yung dibdib natin. Di ba? Lahat po ng may galit dito, magsabing praise the Lord. Kita mo na? Excited lang po yun. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kapag may galit ka, may hatred ka, ikaw ang lugi. Hindi ka makahinga ng maayos. Amen? Parang may nakabara, manginmahal, sa dibdib mo. Galit na galit ka talaga, manginmahal. Gusto mong talagang maniris ng tao, di ba? Amen? Hindi ka tuloy makangiti. Mga minamahal, parang pasa natin ang mundo. Amen ba? Pwede po mang ngumiti muna yung mga anak ng Diyos, mga minamahal? Ayun, mga kapatid. Ang sarap naman ngumiti, di ba? Tsaka mga minamahal, napaka-relax mo kapag ka talagang grabe talagang mahal na Panginoon. Mahal, nagbibigay siya ng kagalakan sa puso, mga kapatid. So mga minamahal, sa Matthew chapter 5, mga kapatid, verse 22, sabi ng nabasa natin, "Datapot sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, ulol ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy," mga kapatid ko. Pag tayo po'y may galit, mga minamahal ko, without a cause, sabi rito, should be in danger of the judgment. Galit ka sa tao, mga minamahal, na wala naman siyang ginagawa sa iyong masama. Narinig mo lang sa mga mahilig sa chismis, mga minamahal ko. Sinisiraan lang siya sa iyong mga pandinig, mga kapatid ko. Oh. Tapos ikaw naman, galit na galit ka, mga minamahal. May impyerno ka niyan. Amen? Wala man dito yan, mga minamahal, pero ina-advance ko na lang, mga kapatid, para na sa ganon, aware tayong lahat. Amen ba? Sapagkat alam niyo ba, mga minamahal, huling panahon na po natin ngayon, last days, sabi ng Bible, mga kapatid, dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Kasi dami ng katampalasanan sa mundo, mga minamahal, pati mga anak ng Diyos, nawawala yung init sa paglilingkod. Lalo na mga minamahal, yung mga unbeliever,
versus unbeliever. Di ba? Puno na ng hatred yan, darating ang panahon bago babalik ang mahal na Panginoon natin. Amen. Kaya sabi ng Bible, mga minamahal, Ephesians chapter 4, verse 31, mga kapatid, hanggang 32 tayo. Itong sinasabi ng talata. Ephesians chapter 4, verse 31 hanggang 32. Pakibasa po. Sa aklat ng taga-Efeso, Kapitulo 4, versikulo 31 hanggang 32, ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpapatawan kayo sa isa't isa, gaya naman ng papapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Inuutos ng dakilang Diyos yan sa bibig po ni Pablo, mga kapatid. Lahat ng kapaitan, kagalitan, pagkaalit, kadaldalan. Amen. Panlilibak, o yun mahal. Panlilibak, mga kapatid ko, yung pagbubuli, o yun mahal. O, mga alisnawa sa inyo, sabi ng banal na kasulatan, pati ng lahat ng masasamang akala. No? Masasamang akala. Minsan kasi, mga mahal, kapag yung kapitbahay natin ay may sinat, pagdating sa kabilang baryo, nangongorenta na. Sa kabilang baryo, naghihingalo na. Sa kabilang baryo, mga mahal, mamamatay na. Sa kabilang baryo, nakaburol na. Sa kabilang baryo, mga mahal, nilibing na. Ganun. Nakuha nyo? Huwag daw tayong ganun, mga minamahal ko. Tayo po ay mga anak ng kaliwanagan. Amen po ba? Mga minamahal, wala na tayong panahon dyan, mga kapatid. Wala na tayong panahon dyan. Malapit nang babalik ang mahal na Panginoon. Sabi ng 32, magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin. Ayan, mga minamahal. Na mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo Jesus. Amen. Halimbawa, meron pong taong nagkasala sa iyo. Kahit unbeliever yan, wait mahal. Hindi naman pinag-uusapan dito kung magkapatid sa mahal na Panginoon mga kapatid. Meron nga mga mananampalataya, alam nyo ba, mga minamahal na, hanggang ngayon may hatred. Kanino may hatred? Doon sa kanilang mga loved ones, mga minamahal ko na, yung mga uncle, auntie, mga minamahal, mga unbeliever. Yung panahon pa na mga unbeliever siya, mga kapatid. May nagawang hindi maganda yung loved ones niya, mga minamahal, yung kamag-anak. Hanggang ngayon, Kristiyano na siya, hindi pa rin po malimutan. O yun, mahal. Nandun pa rin yung hatred. Alisin na po natin yon. Amen po. Praise the Lord. Kaya sabi po ng Bible, mga minamahal, may tao halimbawa nagkasala sa iyo, anong gagawin mo kung humingi siya ng tawad? Patawarin mo, hindi ba? Paano kung gumawa ulit ng kasalanan? Pag humingi ng tawad, anong gagawin natin? Ha? Ilang beses ba? Basahin natin. Matthew chapter 18, verse 21 hanggang 22. Ay mahal, tingnan natin. Matthew chapter 18, verse 21 and 22. Ayon sa Mateo 18, 21, 22. Nang magkagayoy lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya ay aking papatawarin hanggang sa makaipito. Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinabi sa iyo na hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumput-pito. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Nagtanong ang ating beloved Peter sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, may nagkasala sa akin. Humingi siya ng tawad, patatawarin ko ba? Hanggang sa makapito? Patatawarin ko ba siya? Sabi ng mahal na Panginoon, Peter, hindi makapito. 70 times 7. A day, 70 times 7. Pag humingi ng tawad, patawarin mo. 70 times 7 equals 490. 490 times magkasala siya, pag humingi ng tawad, patawarin mo raw. Sabi ng mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Ganun ang pag-ibig ng mahal na Panginoon
sa kanyang mga anak, mga minamahal ko. Purihin ang dakilang Diyos. Kaya sabi ng Psalms 37 verse 8, mga kapatid, maglikat ka sa pagkagalit. Cease from anger and forsake wrath, sabi rito. Basahin natin sa Tagalog, beloved. Mga awit, kabanatang 37, talatang 8. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 37, versikulo 8, maglikat ka ng pagkagalit at bayaan mo ang puot. Huwag kang mabalisa, iya'y maghatid lamang sa paggawa ng kasamaan. Amen. Putulin natin ang galit, sabi rito. Mga minamahal, bayaan mo ang puot. Tanggalin natin yon, mga kapatid, sabi rito. Huwag kang mabalisa, iya'y maghahatid lamang sa paggawa ng kasamaan, mga kapatid. At isa pa, mga minamahal ko, galit ang ating pinag-uusapan. Alam nyo, hindi tayo maaaring magpuri sa mahal na Panginoon na may galit tayo sa ating kapwa. Amen? Dahil hindi po tatanggapin ng dakilang Diyos yung ating mga pagsamba. Tingnan niyo ang Matthew chapter 5, verse 23 hanggang 24, mga kapatid. Ayon sa Mateo 5:23 hanggang 24. Kaya't kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana at dooy maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo at yumaong ka sa iyong kalakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayon, magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Kung naghahandog daw tayo, nagsasamba tayo, mga minamahal sa dakilang Diyos, araw ng linggo. At sabi rito, mga minamahal, merong kang kaalitan, mga kapatid, kaaway. Sabi ron, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo. Yumaon ka ng iyong lakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayoy, magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. So makipagkasundo mo na sa kapatid natin before worshiping God. Mayin mahal, napakaganda po ng salita ng mahal na Panginoon. Minsan sasabihin ng ibang mga kapatid, oh, wala namang nakakaalam ng galit ko eh. Wala namang nakakakita ng galit ko. Ano bang alam nila sa pagkatao ko pagdating sa sambahan? Hindi naman nila alam ang kalooban ko. Okay lang to. Mga minamahal, hindi po okay yon. Hindi po okay yon. Alam niyo yung talatang susunod nating babasahin, mga minamahal? Pag napuot ka sa iyong kapatid, pakinggan nyo, pag napuot ka sa iyong kapatid, mamamatay tao ka na. Ayun o, mga minamahal, sa ating screen. Unang Juan, Kapitulo 3, talatang 15, mga kapatid. Basahin po natin. Sa Aklat ng unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 15, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao, at nalalaman ninyong sinumang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Ganun pala yun. May puot ka sa puso, mga minamahal. Martyrer na tayo sa harap ng mahal na Panginoon. Kaya sinabi ko sa inyo kanina, ano yung ating pangunang salita, mga minamahal? Minsan, mga kapatid, akala natin yung mga martyrer nasa paligid lang. Amen? Akala natin ang martyrer, mga minamahal, ang mamamatay tao, yun lang mga taong walang Kristo sa puso, mga kapatid ko. O, yung mga pumapatay. Hindi po pala yun. Mga minamahal, kapag Kristiyano ka na, mga minamahal ko, kapag ikaw pala'y nabautismuhan na sa tubig sa pangalan ni Jesus, puro spiritual na yan, mga kapatid. Mapuot ka lang pala sa kapwa. Kahit unbeliever pa yan, kinapuotan mo. Malaking kasalanan sa mahal na Panginoon yan. Ano sabi rito, ang mahal? Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Tingnan nyo. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Kaya ano yung naririnig natin lagi sa pangaral ng ating beloved honorable pastor? Tinuruan tayong magmahal.
Amen? Itinuro sa atin, may mahal, mahalin natin yung ating kaligtasan, mahalin natin yung ating mga kapatid sa mahal na Panginoon, mahalin natin may mahal ang dakilang Diyos na buhay. Amen? Kaya sabi ng beloved pastor natin, ang totoong Kristiyano, punong-puno ng pag-ibig yan. Praise the Lord! Amen. Isa pa, mga minamahal, maging sa mag-asawa, mga kapatid. Ayan, sa mag-asawa. Huwag kayong magkalabitan, ho? Ito, mga minamahal. Kasi minsan, mga kapatid, kapag mayroon pong puntos, may mahal sisikuhin si Mister. Para sa iyo yan. Yan eh. Ano po? Para sa iyo. Pakinggan mo yan, para sa iyo yan. Ito, mga mahal, lahat tayo. Sa mag-asawa po, pagka meron tayong hindi pagkakaunawaan, walang panalangin na nakakarating sa langit. Tingnan nyo. 1 Peter chapter 3, verse 7. Ayon sa unang Pedro 3, versikulo 7. Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala, na pakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlang, yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Amen. Praise the Lord! Upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan, mga minamahal, kailangan ng pagkakasundo ng mag-asawa, mga kapatid. Pakundanganan daw ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Ngayon, mahal, yamang kayo'y kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Ibig sabihin, ngayon, mahal, kung tayo'y may mga away-away, mga kapatid, mag-asawa, naku, wala pong tatanggapin ang mahal na Panginoon na panalangin natin. Ang resulta, mga minamahal ko, walang proteksyon ng ating mga anak. Amen po. Kasi mga minamahal, ang gabay ng dakilang Diyos sa ating mga anak nasa panalangin ng magulang. Praise the Lord. Mga minamahal, kaya kahit nandito ka lang, mga kapatid ko, kahit nandito ka lang nagpupuri, nagpapakainit sa mahal na Panginoon, hindi mo alam, mga minamahal, ang mga anak mo kahit nasa ibang bansa pa sila. Kahit nasa ibang bansa pa sila, mga mahal, iniingatan sila ng mahal na Panginoon. Dahil mainit kang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord, mga minamahal. Hadlang, mga minamahal, sa mga prayer yung galit sa kapwa, mga mahal, hindi tayo pagpapalain, at hindi gagaling yung ating mga sakit, mga kapatid, kapag mayroon tayong hatred sa kapwa. Sa Romans, mga minamahal, basahin natin, chapter 12, verse 18 hanggang 21, mga kapatid ko. Sinasabi rito, huwag kayong mga higantihan, mga iniibig. Sabi ng mahal na Panginoong Hesus. Kung maaari, mga mahal, sabi rito, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong mga higantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakinggan niyo, mga mahal, focus tayo. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkos daigin mo ng mabuti ang masama. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. So, mga minamahal, how to express healthy way your anger. Anger of God is for a while. Mga minamahal, ang gandang example po nito. Ang dakilang Diyos nagagalit din siya, mga kapatid, pero for a while daw eh. Psalms 103 verse 9, sabi ng Bible, He will not always strive with us, nor will He keep His anger forever. Tingnan niyo sa Tagalog, beloved. Psalms 103 verse 9. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 103, versikulo 9, hindi siya makikipagkaalit na palagi, ni kanya mang tataglayin ang kanyang galit magpakailanman. Purihin ang dakilang Diyos. Amen. Hindi siya makikipagkaalit na palagi. Hindi siya makikipag-away palagi.
sa tao. Ni kanya mang tataglayin ang kanyang galit magpakailanman. So ang tanong, how to express healthy way your anger? Paano natin mga minamahal ko gagawin yung healthy way of anger? Sa atin mga minamahal ng mga anak ng Diyos, nakikinig po ba kayo? Paano ba natin mga minamahal ko i-handle yung anger na hindi ka magkakasala? Ihanda natin ang Ephesians chapter 4 verse 26 mga minamahal. Ephesians chapter 4 verse 26. Ayon sa mga taga-Epeso 4:26. Kayo'y mga galit at huwag kayong magkasala, huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Amen. Lahat magsabing praise the Lord mga minamahal. Ito mga kapatid, ito ang memory verse natin, no? Mga galit kayo. Hindi naman pala masama yung magalit eh. Magalit kayo, pero huwag kayong magkasala. Amen? Mga minamahal, paano yun? Huwag daw hayaang lumubog ang araw sa ating mga galit. Amen ba? Kaya mga minamahal, pagka naiinis ka, titingnan mo yung araw, baka lulubog na yan. Pag lumubog yan, nandyan yung galit, may mahal, magiging hatred na yan. Amen po. Tingnan mo yung araw, mga minamahal. Dalian mo, bilisan mo. Bago lumubog yan, mga kapatid, makipagbati ka na kay Mr., kay Mrs. Amen? Praise the Lord. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Pag nainis ka na, parang gusto mo nang magmura, mga mahal. Ang gawin mo, mag-praise the Lord ka na lang. Praise the Lord! Hallelujah! Amen! Puto seko na lang. Puto maya na lang. Puto bongbong. Hindi ka pa nagkasala. Amen ba? Pero huwag na lang yun, may mahal. Mag-hallelujah, praise the Lord ka na lang. Praise the Lord! May mahal. Kaya nga, mga minamahal, sa ating mga anak ng Diyos, mga kapatid, sabi ng Bible, alisin natin yung alitan, yung puot, yung pagkakampi-kampi, sapagkat tayo po ang ilaw ng sanlibutan, mga kapatid. Gusto mong maging mabungang mananampalataya, mga minamahal? Be humble lagi. Kahit sa mag-asawa, pag galit si Mr. maging mahal, yung si Mrs. bumaba ka. Amen ba? Pag galit si Mrs. maging mahal, yung Mr. bumaba ka. Pag nagsalubong kayo, mga kapatid, wala nang mangyari. Apektado yung mga anak. Amen po. Nakikinig pa po ba kayo? Say praise the Lord. Colossians chapter 3, mga mahal, verse 8-9. Malapit na tayong magtapos. Colossians chapter 3, verse 8 and 9. Sa aklat ng taga-Kulosas, Kapitulo 3, versikulo 8 hanggang 9, datapwat ngayon ay inyo namang layuan lahat ng mga ito, galit, kapuutan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Huwag kayong mga bulaan sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. Amen. Mari natin palakpakan ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Layuan daw natin, mga minamahal ito. Puot, galit, paghihinala. Panunungayaw, ano yun? Pagmumura yun. Panunungayaw, mga salitang kahalay-halay mula sa ating mga bibig. Huwag magbubulaan. Ano ba yung bulaan? Magbulaan. Magsiraan. Yeah? Mga minamahal. Huwag magbubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati na ang kanyang mga gawa. Meron pa po ako idadagdag, mga minamahal. Paano yung mga magulang sa mga anak, mga kapatid? Anong gagawin natin? Mga minamahal, Colossians chapter 3, verse 21, mga ama ng tahanan po ito. Kinakausap tayo, mga minamahal, ng salita ng Diyos. Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. Lahat ng ama ng tahanan magsabing, praise the Lord. Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ng inyong mga anak upang huwag manghina ang loob nila. Tingnan niyo. Amen? Praise God.
Kaya mga minamahal, kahit yung anak natin, puro 75 ang card. Sakto lang makasabit. 74.9 and a half. Amen? Sabihin sa mga anak nyo, kaya mo yan, anak. May talino ka. Amen? May kakayanan ka. May potential ka. Palakasin natin yung loob nila. Amen po? Praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. Praise God, hallelujah. E ang galit, mga minamahal, na uuwi sa puot. Mga kapatid ko sa kapatid, mga minamahal ko, pag ang galit ay nauwi sa puot sa kapatid, pumapatay yan ang relasyon sa kapwa-tao. Pinapatay natin yung relationship, mga minamahal. Alam nyo, kahit ang tao walang pera, basta relationship maganda, mga minamahal, dadalo yung pagpapala. Amen po. Pumapatay ng relasyon sa kapwa, ang galit, ang puot. Huwag natin kalimutan yun. At pumapatay po ng init sa paglilingkod sa dakilang Diyos, ang galit, ang puot. At ang galit na walang kontrol, nauuwi po yan sa murder, mga minamahal ko. So to overcome anger that kills, mga minamahal, yung sikreto dyan, pagtalima sa ating mahal na Panginoon Diyos. Pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sabi ng Bible, sa ating pagtalima, mga minamahal ko, without our knowing, nililinis natin yung ating mga kaluluwa sa harap ng mahal na Panginoon Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Huling talata natin, bago tayo umawit sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Proverb, chapter 14, verse 29. Pakibasa po. Kawikaan, kapitulo 14, talatang 29. Panginoon. Last verse po ito, mga kapatid. Ayon sa Kawikaan 14, versikulo 29. Siyang makupad sa pagkagalit ay may dakilang pag-unawa, ngunit siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan. Purihin ang dakilang Diyos, mga inmahan. Magandang talata po ito, mga kapatid. Isama natin sa ating memory verse ito. Siyang makupad sa pagkagalit ay may dakilang pag-uunawa. Matalino pala yung nakakapag-control ng galit. Sabi dito, ngunit siyang madaling magalit, nagbubunyi ng kamangmangan. Amen. Praise the Lord. Tandaan po natin ito. Patay na tayo sa mahal na Panginoon. Napako na tayo sa krus na kasama ni Kristo. Amen po. Hindi na tayo nabubuhay sa ating mga sarili. Si Kristo na nabubuhay sa atin. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Tumayo tayong lahat. May mahal, umawit tayo sa dakilang Diyos natin. At habang ating pong tinatawagan yung ating mga children's choir, may mahal sa kanilang mga awitin, awitan natin ang masiglang awitin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Awitin natin, we've come to glorify His name. Naparito tayong lahat para luwalhatiin natin ang dakilang Diyos, papurihan natin siya. Amen. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is our coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, He's our coming King. Oh, Jesus Christ, our Lord. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah.
the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ our Lord. Sons of God, march forward in the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah, sons of God, march forward, for we are more than conquering His name. Sons of God, march forward in the power of Jesus' name. He's the oath, and I'm the ivy. He's the potter, and I'm the clay. He's the oil, and I'm the vessel. I am the traveler, and He is the way. Hallelujah, I am the song, and He's the music. I am the light, and He's the flame. I am the flower, and He's the fragrance. I am the bride who take His name. Lakad-lakad, huwag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. O lakad-lakad, huwag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Dinig ng pagtatawinan ang siyang naririnig, kawang ng katotohanan ang siyang nananaig. Sa laranan ng digmaan, watawat ay pag-ibig, hayop makisama. Lakad-lakad, huwag umulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumigon, tagumpay ay mayroon. Ang kumpul ng kalalakihan ang siyang namumula, sa lahat ng gawaing nauukol sa iglesia. Ang mga kababaihan ang siyang pangalawa, ayaw makisama. Lakad-lakad, huwag umuro, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumigo, tagumpay ay mayroon. Hukbo ng kalalakihan ang siyang namumuna, sa lahat ng gawaing nauukol sa iglesia. Ang mga kababaihan ang siyang pangalawa, ayaw makisama. O lakad-lakad, huwag umuro, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Glory to God, mga minamahal. Amen. Sa mga sandaling ito, mga kapatid, manatili tayong nakatayo. Mga minamahal, samahan po natin ang mga anak po natin na mag-aalay ng kanilang mga awitin para sa ating dakilang Diyos na buhay. Please welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, Beloved Children's Choir. Palakpakan natin ang dakilang Diyos.